Hello, good morning. Good morning sa lahat ng mga Pilipino, tamang dako sa mundo. Good afternoon, good evening, ano man yung ano nyo sa kung saan dako man kayo ngayon, no? Umaga man dyan, gabi. Ngayon guys, meron lang tayong ipapakitang video na bibigyan natin ng konting reaction. Ito naman ang video to ay tungkol naman sa pagkakabuo ng Kamara doon sa boto para ma-impeach si Sara. So, sige na guys, no? Simulan na natin panoorin. Ako nga pala si Buds React. Yun ang aking channel. Sige guys, magsisimula na tayo. Patrol si Vivian Julia. Vivian, malinaw ba ang patayan ng pag-impeach kay BC at pumirma ba ang anak ng Pangulo? Kabayan, 7 ang naging batayan ng pag-impeach ng mababang kapulungan kay Vice President Sara Duterte. At kahit nga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon na hindi ngayon ang panahon para sa impeachment, ay una sa listahan ng mga pumirma sa ika-4 na reklamo laban kay Vice Presidente Duterte ang anak niyang si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Sinundan ito ng matataas na opisyal ng Kamara na sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at Manuel Jose Dalipe, ang asawa ng House Speaker na si Yeda Romualdez, ang anak ni Senador Raffy Tulfo na si Ralph Tulfo, ang ina niyang si Jocelyn Tulfo, ang pamangkin ni Senador Francis Tolentino na si Aniela Tolentino, at huling pumirma ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Habang hindi naman pumirma sa reklamo sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, at ang 3 revilla sa Kamara. The total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215. Umugong ang palakpakan sa session hall ng Batasang Pambansa matapos i-anunsyo ng House Secretary General na nakamit ang kailangang bilang ng miyembro ng Kamara para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Base sa House rules, hindi bababa sa 1/3 ng 306 congressmen o 102 na kongresista lang ang kailangang pumirma sa impeachment complaint para maiakyat ito agad sa Senado nang hindi dumaraan sa House Committee on Justice. Agad ipinag-utos ng Kamara na dalhin na ang reklamo sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Yun guys, palakpakan sila, no? Palakpakan sila rito. At saka kita mo naman yung kanilang boto. Halos 80% ng mga congressmen, yung kabuuan ng congressmen, 80% mga guys ng kanilang nabuo para matuloy ang impeachment para kay Sara. So dumako naman tayo dito guys sa interview ng Pangulong Marcos, no? Meron siyang press conference. Medyo iangat lang natin ng konti. Ito guys, ayan. Panoorin natin. Dahil madaming ibang trabaho at hindi actually is also na grupo ng ayaw. Right? Where the Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? Ito No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course.
Dito kasi guys, gusto nilang palabasin na ang Pangulo talaga ang may control lalo sa pagpapa-impeach. Pero kung titingnan natin guys, ito ay isang strategy ng Malacanang o ng Pangulo. Na iba dati tahimik lang, pero ngayon kita mo may plano pala talaga na ituloy ang pagpapa-impeach kay Sara. At nasa tama pa ang hindi kumbaga wala sa tamang panahon para sa mga Senado, pero sa impeachment trial na ito'y tamang-tama lang dahil magpapalit na ng sesyon ang Senado sa oras na didinggin na ito. So yun yung target talaga eh. So tuloy natin guys. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. You give me too much credit. Totoo yun. Pero syempre, hindi naman pwedeng aminin ng Pangulo yan. Dahil syempre naman lahat naman na dumaan na presidente, Malacanang ay kailangan kontrolado niya ang Congress. Pero kahit may separation of power sila, talagang ganun guys, yun yung totoo, yun yung normal na pangyayari. Tuloy guys. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Punot-dulo ito, na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ang anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple what I told him. And he said, you know, mukhang pipirmahan na. Well, what's your opinion? Kita mo yung ngiti ni Pangulong Marcos, no, nung may tanong kung humingi ba ng advice sa kanya si Sandro tungkol sa pirmahan. Ang ganda ng ngiti niya kasi sa totoo lang guys, yung doon sa pangyayari na unang pumirma at pinakita ni Sandro na talagang suportado niya, doon niya rin pinakita na mayroon siyang concern sa kanyang pamilya na inaaway lagi ng mga Duterte. So doon ipinakita ni Sandro sa kanyang tatay, sa kanyang mga magulang, galit siya sa sumisira sa pamilya niya. So yun yung akin guys, no? Tuloy tayo guys. I should do. And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc. Pag file mo yan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign. From me, Sir. Okay guys, no, malinaw naman kung paano piniliwanag ng Pangulo, no. So tatalon tayo doon sa kung paano naman yung reaction ni Sandro doon sa mga nagtatanong kung bakit siya ang naunang pumirma. Guys. Ayan guys, Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa inihang impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte.
Pinaliwanag din ng batang mambabatas kung bakit siya ang unang lumagda sa reklamong impeachment. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Tinanggi rin ni Congressman Sandro na siya ang nanguna sa pagsusulong sa impeachment complaint. Ganyan din ang sinasabing alok na kapalit sa bawat pirma ng mga kongresista. I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. No, there was nothing offered in exchange for the signatures. Yun guys, no? Narinig natin ang tungkol sa pagbuo ng Kamara at yung reaction ni Pangulong Marcos at lalo na yung reaction ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Kung makikita natin na napakatalinong bata, kung titingnan mo nga yung kanyang pagtatagalog, mas mainam talaga daanin niya sa English eh. Mas malinaw at naipapaliwanag niyang maigi yung kanyang pag-i-English ay yung pag-deliver niya o pagpapaliwanag niya ay papaliwanag niya ng maayos doon sa salitang English kaysa Tagalog. Medyo hirap talaga siya. So, ang ganda ng kanyang pananalita at saka doon sa kanyang sinabi tungkol sa kanyang pagpirma, doon niya na ipakita na ang kanyang suporta niya sa kanyang pamilya, parang doon niya inilabas yung gigil niya. Hanggang doon lang guys, di ba? Pero hanggang doon lang. Pero nakita mo na masaya siya at naipakita niya ang kanyang suporta sa kanyang pamilya na binabantaan ng mga Duterte. So hanggang dito na lang guys, at sa susunod mag-upload pa tayo ng video at magre-react tayo sa ganitong kaikli lamang na oras. So guys, ulit ako si Babs React, yun ang aking channel. So sana panoorin nyo ako guys, subscribe nyo ang aking video at i-like nyo ito. So sa mga malalawak ang pag-iisip, kailangan talaga nating lawakan para lagi nating mauunawaan ang mga bagay-bagay. Doon tayo makakaunawa tuwing pinalalawak natin ang ating common o pag-iisip. Doon na lang guys. Sa susunod na lang. See you!